Napakahiwaga talaga mga bossing ko ng aking anak. Dahil kahapon, kami po mga bossing ko ay nagpunta po muli sa lagi namin pinupuntahan nila Joeline sa May Solinal. At pagkatapos mga bossing ko ay napakahaba po ng parking po. At halos lahat ay nakahazard na dahil nga po sa wala na pong mga parkingan. Yun nga po yung lagi ko pong kinukwento po sa inyo na kapag halimbawa noong nabubuhay pa si Joeline, dahil siya nga po ay magandang babae, kaya po pag halimbawa may umalis po, tinatakbuhan niya na kaagad yung pong sasakyan at nakatayo na po siya doon. Siya po yung lagi naghahanap sa amin ng parking. At ang kagandahan nga po dito, kapag po halimbawa kami po yung walang mga parkingan, mag-wish lang po kami kay Joey, bigyan kami ng parking. At ura-urada mga bossing ko, ay binibigyan kami ng parking. Ito po napakahiwaga po nito. Kagabi, ay dahil wala nga po mga parkingan, sabi po namin, Jovelyn, bigyan mo kami ng parking. O ito, tatapat tayo sa DQ. Pag nabigyan mo kami ng parking, kakain kami sa DQ. Di ba bawal po naman sa amin matatamis. Ang tagal na po namin din nakakain po doon. Aba, di ngayon, humasard lang po kami kasi nga po wala kami mga parkingan. Sumunod lang po kami doon sa ibang mga nakahazard lamang. Tapos sabi namin, ay talagang magaling to si Jovelyn, talagang may angel tayo kapag may umalis dito sa tapat natin. Alam niyo po ba, sandaling-sandali lang, mamaya may parang barkadahan sila na lumabas. Meron pa nga mag-anak na lumabas, parang tatlo na sunod-sunod sa tapat namin mismo mga bossing. Kaya sabi namin, wala talaga kami masabi, talagang meron kaming angel. Tapos, ayun, pero hindi kami nakakain sa DQ kasi nakalimutan nga po namin at ganoon din. Dahil bawal nga din po yan sa amin, gawa ng, di ba, may mga diabetes. Ayan, may diabetes ako. Pero yung anak ko, bunso at saka mister ko, wala po diabetes po yun. Ako lang ang meron. Pero nag-iingat na rin po sila kasi nga po may history nga po kami na may diabetes. Tapos eto pa mga boss, meron akong parang na-pressure ako, meron ako naging problema na nagpanik ako kasi kawikain ko kasi ang dami ko pong tao. Dahil po ako mga angels, marami kaming staff. Ayoko naman na kapag dumating yung punto na magbabawas po ko. Kasi pagka napamahal na sa'yo, kasi taon na po sila sa akin, pag napamahal na sa'yo yung mga empleyado mo, pagka may umalis, okay sana kung may ginawa silang kalokohan. Paano na lang kung dahil humina, yung mga ganun mga bossing. Nagkaroon kami ng violation, ganyan. Na parang nagpanik ako, paano to? Ganyan. Tapos nag-wish lang po ako mga bossing. So, Jolie, bigyan mo ko ng na ayoko kasi magtanggal. At saka gusto ko lagi malakas. Kasi marami po akong nilarakit, hindi lang po sa pampaswerte. Marami po akong mga iba pang negosyo na ayoko magtatanggal ng tao nang dahil lang po sa humina, yung ganun mga boss. Gusto ko, tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho po nila. Tapos nag-wish ako sa kanya, walang kabog-abog, may dumating na magandang oportunidad. Tapos tuloy-tuloy lang, mga bossing ko yung sabi ko talaga may angel ako. Pero ano't ano man, syempre hindi masaya po yan. Binibigyan ko lang ng yung aking kalooban para kahit papaano maging masaya. Kahit talagang sobrang lungkot. Pag po halimbawa bigla siya pumasok sa isipan ko, ang sakit sa kalooban, talagang sobrang sakit. Yung iba sinasabi, nakapagsabi sa akin, hindi matatahimik yung anak mo dahil ang dami-daming picture. Alisin ko daw po yung picture sa bahay namin. Ano po ba yun? Siya po ay aalisin na sa miyembro ng pamilya dahil siya ay nawala na. Parang madaling sabihin po yun, lalo na sa mga taong hindi nakaranas ng ganitong sitwasyon. Ako nga po mas gusto ko na nakikita ng mga picture, lalo na yung mga latest na picture na aking anak mga boss. Kasi sabi na, lalo ko daw hindi man, ba't po lilimutin? Hindi ko maintindihan, bakit lilimutin? Ay nawala lang naman, siya po ay anak ko, ba't ko kailangan limutin? Ayan, yun nga po, dahil sabi, alisin ko yung mga picture, madali po yung sabihin, lalo na kung hindi pa ninyo nararanasan. Pero naunawaan ko yung mga nagsasabi gano'n, kasi ganyan din ako dati. Pag nakakita nga po ako sa Facebook ng mga pumanaw, tapos pinupost pa po nila, na kinikilabutan ako, tapos naiinis ako, sabi ko,
Sabi ko, bakit ba kailangan pa i-post yun? Tuloy, natatakot ako, hindi ako makatulog yung ganun. Pero alam niyo po ba, ano nangyari sa akin yun? Pagka nakakita ko ng ganun, nag-i-emoji ako, umiiyak. Kasi sobrang sakit mga bossing. Ayun nga po sabi nga po, lalo na kapag daw anak, lalo na yung anak mo, ay mahal na mahal mo. Dahil ang mga anak ko, mga boss, nakita niyo nga po yan, prinsesa ko, bata pa lamang. May pumasok nga dito nga klase po niya. Sabi niya, Tito, bakit nung bata ako wala akong mga ganyan? Sabi niya, syempre, pinalaki ko kay talaga po yan. Kasi mana rin naman sa akin mga boss. Kasi pero nung kabataan ko, wala akong pang kikay. Wala akong nga pambili ng deodorant mga bossing ko eh. Tapos yung mukha, nakita niyo naman, pinagdaanan talaga siya ng tagihawat. Wala kami pang bili ng mga set na rejuve. Wala kaming ganyan mga bossing. Diyos ko, tagal. Parang nagkaroon ako ng trabaho, nakaatika ako ng konti-konti. Napa-SK-SK yung mga ganyan mga bossing. Pero hindi naman sa akin nahiyangan. Kaya yan, dumami. Kaya yun lang talaga ng Jolene Beauty product ang nakawala ng tagihawat ko. At yun milasma na nga po ng mister ko. Tapos, yun. Ako lang din sa amin, magkakapatid yung mahilig mag-makeup. Tapos, sa mga pamangkin ko, sa mga pinsan ni Jolene, siya lang din siya lang din po mahilig mag-makeup. Sa side ko po, mga bossing sa side ko. Tapos, yun, parang sa akin lahat talaga nagmana. Tapos, di ba, 4 po kami. 2 yung anak ko. Pero 3 yung anak ko, mga bossing ko ha. Kasi una, panganay talaga si Jovelyn. Tapos, yung isa, nasa tiyan ko pa lang na wala na po siya. Tapos, ang bunso, si Justine. Ayan. Dahil mahilig kami magpahula. Parang, nung nawala nga po yung nasa tiyan ko, dahil sa kakulangan ng pera. Pero panganay na si Jovelyn nun, anak ko na si Jovelyn, ay parang nagkaroon na kami ng phobia na hindi na kasi mahirap ang buhay. Wala akong may papakain sa anak ko. Panggatas nga lang po ng anak kong panganay, wala kami. Tapos may panghula sa akin, sabi niya, mag-ano ka ng isa pa, 3. Ang magiging anak mong bunso, lalaki. Sabing gano'n, tapos sabi, pag tungtong niya ng 7 years old, aasenso na kayo, gaganda na ang buhay ninyo. Ay di nung pinanganak ko siya, pero yung hanggang 7 years old, talagang mahirap na lang dumain. Masasabi ko, ni pambili ng gatas ay wala. Talaga namang, talagang napakatinding pagsubok. Kaya nga po nung si Jovelyn ay sa university, ay sobrang masaya po kami. Proud na proud ako sa kanya. Alam niyo po ba, yung mga yung mga nalalaman lang ng school, yung mga ginawa ng anak ko na pinalaminate pa yung sobrang saya niya dahil nakapasok po siya doon. Ngayon po mga boss, ay di proud na proud nga po kami at nakapasok nga po sa university na hindi namin naranasan. Tapos, nung nangyari nga po yun, pagtungtong ng 7 years old ng anak kong bunso, katotoo po yun. Kaya lang yun ang hula sa amin ganun. Wala na po siya, matanda na rin po siya, wala na, matagal na. Ngayon po mga boss, pagtungtong ng 7 years old ng anak ko, ayun, nang tuloy-tuloy na mga boss, na hindi ako makapaniwala. Tapos, ayun lang, may nakapagsabi na, wala naman nagsabi na may sakit si Jovelyn na mag-iingat na mawawala. Basta ang sabi, meron kami probinsya na pupuntahan na mag-iingat si Jovelyn kasi maputi, parang makatutuwaan ganun. Ewan ko lang kung ano, kasi ngayon ko lang mga naiisip kasi pag po pala nawalan ka ng anak, lalo biglaan, lalo lutang ba, yung banti po na nangyari sa akin yun, noong taon na yun, hindi ako makapaniwala. Nahanap ko yung anak ko. Parang nung siya po nawala, nung mga panahon na yun, na nandoon siya nakalaga, tulala po ako, hindi ko, parang, yung blanco ba, yung mga ganon sitwasyon. Nung tumatagal na, saka hinahanap yung anak ko, totoo yung sabi nga na, habang tumatagal pa, lalo mo siyang hanapin, lalong mamimiss nyo siya, totoo po yun. At yun nga po yung nangyari sa akin. Na parang ngayon, hinahanap ko po siya, na parang, asan na yung anak ko, ba't hindi pa umuwi? Madalas po ako yung nakakarinig ng tumutuktok, 2 tuktok. May nakapag-almong sa akin albularyo na pakinggan ko kung ilang tuktok. Laging 2. Pag daw po 2 tuktok, yung sa pintuan may kumakatok. 2 tuktok, espiritu daw po yun. Kaya pag may nag-doorbell, may tumuktok, bigla ako nagigising. Naalala ko agad yung anak ko. Nainisip ko baka umuwi na, yung mga ganun.
Parang napakasakit. Yung hindi ko makalimutan yung may kakwentuhan ako, sabi po niya, yun nga daw pong makakilala niya, tiyahin niya, kaibigan niya na nawala. Pagkaka siya'y galing doon sa ano, ang sakit daw po sa puso. Kaya ang tanong ko sa kanya, pero yung anak mo, may nakaranas ka na anak mo nawala. Hindi pa daw. Pag naranasan mo yun, talagang sobrang sakit. Yung ba tipong kukontrolin mo na lang ang inyong emosyon, lalo na kung may anak ka pa. Kasi parang feeling nyo, mamatay ka na rin sa sobrang sakit. Yung ganun. Ngayon, na-share ko lang po sa inyo dahil daming patotoo sa akin ni Jovelyn. Parang kahit wala po siya, yung presensya niya, hindi ko siya nakikita. Pero yung pagtulong niya, naandyan pa rin. Kaya sabi ko, ibibideo ko dahil proud ako sa ginagawa ng anak ko kahit wala siya. Kasi alam niyo po ba, yung pagbablog ko, utak po siya. Siya yung utak. Siya yung nagano ng ano sa YouTube. Hindi naman ako nagaganon mga boss. Wala nga akong alam. Dito nga po sa amin, mga tanungan ko sila. Kasi wala talaga akong kalam-alam. Parang pa-chamber sa swertihan lang talaga ang lahat. Tapos siya na lagi kong tanungan kasi siya maraming alam sa mga kuting-kuting-ting, mga ano ganyan, wala akong kalam-alam. Matanda na nga po ako na nagkaroon ako ng cellphone. Tapos kahit wala siya, ngayon, hindi ko siya nakikita. Pagka nag-wish ako sa kanya, nagkakatotoo ka agad. Ang tuling. Kaya sabi namin, meron na kaming angel. Nandiyan yung angel namin, gabay po namin. Kahit saan kami magpunta, nandiyan siya. Nararamdaman namin yung presensya po niya.